Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating programang pinagtatang QMC Buto Sigla. Para sa ating programa ngayon, ako po ang inyong likod, Dr. Jonathan Clet, upang pag-usapan ang fall on elderly o ang pagkahulog sa mga nakatatandang populasyon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig, lalo na sa ating mga nakatatanda o sa may mga kasamang lolo at lola sa ating tahanan. Ito po ay isang maiksing talakayan ukol sa mga nakatatandang nadudulas o nalalaglag at sana'y pagpulutan ng aral upang para sa ikabubuti ng ating mga nakatatanda para sa pangkalusugang buto na may kinalaman sa mga nadudulas o nalalaglag. Ano ba ang sinasabi ng pag-aaral pagdating sa mga nakatatandang nalalaglag o nahuhulog? Sa mga nakatatandang nababalian ng buto, 70% o 9 sa kada 10 nababalian ay dahil sa sila ay nalalaglag o nahuhulog. Hindi ito kadalasang makikita sa mayong mga edad 60 years old or below. 40 to 50% o halos kalahati ng mga kababaihang tumatanda ay may tsansang mabalian habang sila ay nabubuhay, kumpara sa mga kalalakihan naman na mas mababa at around 12 to 23%. Sa buong mundo, 20% o 2 sa kada 10 inooperahan ang buto ay dahil sa mga nalalaglag o nadadapa na mga matatanda. Ano ba ang kinalaman ng pagtanda sa pagdami ng mga edad na nadudulas o nalalaglag? Ang pagnipis ng buto o osteoporosis ay isa sa mga dahilan kung bakit mabilis, mabali o magkaroon ng fracture ang mga matatanda, lalo na mga kababaihan pagdating ng 60 years old and above. Sa pagtanda, mararanasan din ang paghihina ng pag-iisip o sadyang meron silang problema sa coordination na tinatawag para sila ay malaglag o madapa papunta sa magkakaroon ng pagkabali ng kanilang mga buto. May ilan na dahil sa paghihina o pagkakaroon ng problema sa paningin, kaya sila nadudulas o nadadapa. May ilan naman na meron ng problema tulad ng stroke o problema sa puso na kung saan hirap silang i-koordina o magkaroon ng tamang balanse sa paglalakad kaya nagkakaroon ng mga ganitong klaseng insidente. Ito lamang ay ilan sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng madalas na pagkabali sa bewang, sa dulo ng kanilang bisig o sa may pulsuhan o di naman sa kanilang braso. Ano ba ang mga sanhi o mga gawain na tukoy na nagpapataas ng tsansang mabalian ng isang matanda, mapalalaki man o babae? Madidivide natin to sa 2 klaseng uri. Una, yung mga wala na tayong kontrol o mahirap nang baguhin. Tulad ng una is pagtanda, pangalawa is osteoporosis, at pangatlo, may ilan na namamana na sa kanilang pamilya. Pangalawang uri naman is yung mga kayang baguhin o kaya nating bantayan upang mabawasan ang tsansang magkaroon ka ng bali. Una is magandang pangangatawan sa tamang ehersisyo o tamang pagkain o diet. Meron naman is ang pagpigil ng paninigarilyo o hindi na lang paninigarilyo at pag-inom ng alak. At ang tamang pag-monitor, lalo na sa maagang gamutan ng osteoporosis. Ano naman ang mga dahilan na nakitaan ng pagbaba na pagkaroon ng bali ang isang matanda kahit sila ay tumanda? Yun ay, ang una is ang maagang gamutan o screening ng osteoporosis. Pangalawa, isang tamang pag-inom ng maintenance, sakit sa puso o sa kidney o sa bato. Ano naman ang mga palatandaan o sintomas na maaaring matukoy na nagkaroon ng isang bali at isang matanda? Una, kahit ang mga tinatawag na low energy fall o pagkudalas o pagkakalaglag ng isang matanda kahit nakatayo o nakaglalakad lang, pwede silang magkaroon ng bali. Pangalawa, kapag ang isang matanda o pasyente ay nalaglag at nagkaroon ng reklamo na masakit ang isang kasukasuhan, kapag ito ay ginalaw, inikot o sadyang gagamitin, ito ay napakasakit. Pangatlo, kung titingnan, kapag nagkaroon ng isang bali ang isang parte ng katawan, di hamak na mas maiksi ang kanyang bisig,
Nakaikot ito palabas o sadyang meron itong abnormal na pagkakabaluktot. 2 sa 3 sa kada 100 pasyente naman ay sadyang nagkakaroon ng bali kahit walang masyadong trauma. Ito ay yung tinatawag na pathologic fracture or sadyang meron ng ibang sakit ang kanilang buto kaya ito nababali agad. Pangalawa naman is stress fracture. Simula pagkabata hanggang pagtanda nila, nagkakaroon na sila ng paulit-ulit na trauma na sadyang nung tumanda na sila, bigla na lang itong nabali. Ano naman ang mga epekto ng mga bali sa matatandang hindi naagapan o hindi natukoy agad? Una is ang pagtigas ng mga kasukasuhan o sadyang tinatawag nating contracture. Pangalawa is tinatawag nating wheelchair bound or sadyang sila ay mas gugustuhin na lang nakahiga o naka-wheelchair at hindi na lang maglakad. At pangatlo is yung pagkakaroon ng ulcer or tinatawag na sugat sa mga balat sa mga parteng merong pressure tulad ng puwetan, sa paa, or mga parteng lagi na lang nakahiga. So ano nga ba ang dapat gawin kapag tayo ay hinihinalang may bali ang ating mga lolo at lola o mga nakatatandang kasama sa bahay? Una, huwag galawin ang mga parte ng katawan ng isang pasyente kung hindi pa tayo sigurado or kung tingin natin ay may bali. Baka sa ating gustong pagtulong, lalo pang lumala ang mga bali o injury na natamo ng ating mga lolo at lola. Pangalawa, tumawag agad ng ambulansya o medic para tayo ay matulungan at ma-instructan kung paano ba ang dapat gawin upang tayo ay makatulong at hindi mapalala ang sitwasyon. Pangatlo, dalhin sa pinakamalapit na ospital o emergency room ang ating mga lolo at lola upang ito ay maagapan at mabigyan ng tamang lunas. At pang-apat, tayo ay humingi ng tulong o mga payo sa mga espesyalista o doktor na makakakita sa ating lolo at lola para sila ay matugunan. Dahil ngayon pa lang, isang napaka maselang gamutan o baka mapunta pa sa isang operasyon ang isang bali ng buto lalo na ng mga nakatatandang populasyon. Again, isang paalala muli lalo na sa mga may kasamang nakatatanda sa bahay na may kakayanan dali ng pasyente sa ospital, huwag na po nating tangkain na manipulahin, hilutin o dalhin sa mga tagahilot, baka lalo pang lalong lumala ito. Ang pagpunta sa isang emergency room, hospital, mapa-private man o public, ay malaking tulong para maagapan ang bali, mapamalalaman o hindi. Dito po, sa pinakamalapit sa ating probinsya, sa Quezon Medical Center, libre po na matutugunan, maalagaan, at kung kakailanganin man ng isang operasyon ng pasyente, maaring matulungan ng pinansyal sa tulong ng mga LGUs o government sector natin para matugunan ang mga bakal kung kakailanganin. Kasi most likely sa mga nakatatandang nababalian sa bewang, sa dulo ng kanilang bisig o pulsuhan, ito ay mangangailangan ng operasyon na maglalagay tayo ng bakal. At ang mga bakal na ito at maidaan lang sa tamang proseso ay kayang makuha ng libre. Sa mga gamutan, operasyon, meron po tayong no balance billing naman na makakatulong sa ating kahit sino man nangangailangan ng orthopedic help, implant man, gamot o kahit anong semento, ay ito ay makukuha ng libre sa ating mga government hospitals, lalo na dito sa Quezon Medical Center. Again, uulitin ko po, oras na hindi tayo sigurado or meron ng mga sintomas na nagpapakita na ang pasyente natin o mga lolo o lola ay may bali, huwag na pong tangkaing manipulahin o hilutin ito. At lalong-lalo na, huwag nang patagalin ang pagdala sa ospital dahil meron naman tayong mga nakaagapay at mga libreng tulong na transportasyon papunta sa mga pinakamalalapit na health center o di naman sa mga provincial hospital.
Muli, isang paalala sa ating nakatatandang populasyon, sa ating lolo at lola, na mataas na ang risk na tayo ay mabalian dahil natural ngang numinipis ang ating buto. Ito ay mga bagay na kailangan na dapat isaisip ng kahit sino man upang matugunan ng tama at ng maagap ang mga ganitong klaseng kondisyon pagdating sa ating buto. Para sa ating mga tagapakinig, ang QMC, specifically ang Orthopedic Outpatient Department, ay bukas ng Lunes hanggang Biyernes para sa may mga concern, mapabata man o matanda, basta may kinalaman sa ating buto. Bukas po kaming tumulong sa inyo. Isang paalala rin, meron tayong 2 event na upcoming na ang QMC Orthopedic Department ang magtatalaga para makatulong sa atin. Sa mga tagapakinig na mga doktor, mapa district hospital or private hospital dito sa Quezon Province, ang Quezon Medical Center Department of Orthopedics ay magkakaroon ng first ever na wound care seminar or workshop this coming September 26, 2025. Ipapakita na lang po natin ang link kung saan po kayo makakapag-register, mapa QR code or registration via link. Meron po tayong pangalawang event na itatalaga ng ating Department of Orthopedic ng QMC. Magkakaroon tayo ng lay forum this coming October 28 with the topic of osteoporosis o ang natural na pagnipis ng buto sa ating mga nakatatanda. Meron po tayong libreng screening at lecture. Hopefully, makatulong po ito sa ating populasyon dito, lalong-lalo na sa Quezon Province. Muli, ito si Dr. Jonathan Clet para sa programang QMC Buto Sigla. Magandang araw po.